katropa at welcome na naman sa ating Tol, anong latest? Number 22. Okay, so roundup mission and kapanapanabik mga katropa kasi ang lumabas ngayon na shinobi ay new shinobi at alam naman natin na siyan ay si Second Mizukage na walang iba kundi si Gengetsu Kozuki. So nakaka-excite marahil siguro maraming iniisip sa atin is this the start of a year na kung saan maglalabas na uli si Bandai ng mga bagong shinobi sa NXB So ako na iyon ang unang pumasok sa isip ko and as we all know, noon pa naman natin nakakita si Gengetsu Kozuki. Dahil lumalabas siya paminsan sa boss sa roundup mission. And yes, lumabas na siya ngayon as a playable character, Hindi na lang NPC. And it also gave me hope na baka soon lalabas na din si Ishiki. Dahil si Ishiki ay NPC o boss noon nitong 6th anniversary sa roundup mission during the part 1 of the anniversary. So, hoping, siguro malapit na, malay nyo, sa 6.5 anniversary, So, kaabang-abang. As usual, tayo magsisimula sa pinakauna, So, ang susi ni The Last NTL, STL, ay pwede nang mabili doon sa Shinobi Token Exchange, So, kung trip nyo ng ipat 3 o ipat 4, so, tinitinda na siya, In fairness, mabilis ngayon yung benta, yung pag-a-add nila ng keys doon. Well, anyway, kasi, yun namang keys ni Berion ay nandun na, So, no need to add. So, siguro, inusod na nila yung schedule. So, hopefully, by next month, anniversary, I think, nandun na yung keys ni Tsunade, if you're waiting. Because I am waiting also, And, yan, na-update na nga yung mga ticket summons and Neo Voltage summon. Sa dagdag lang naman doon sa ticket summon yung pwede na doon makuha yung LB ni Sasuke Kid, Naruto Kid, Bali yung, kung di ako nagkakamali, yun ay September or July, September or August kit. Something like that, And next is update announcement, Actually, wala namang gaanong bago sa NXB ngayon, May dalawang bagay lang na dinagdag si Bandai, Una, itong LP recovery feature, So, pag kayo nandito na sa home screen niyo, At, ayan, kung makikita nyo naman, pinamura nila yung pagdadagdag ng LP. Kasi dati ito, 10 to. 10 yung amount para ka magdagdag ng LP. Ngayon, kahit 0 na yung LP mo at gusto mo maging, for example, 188 ulit, 1 Shinobyte lang gagastusin mo. At, okay to ha. Kasi kung, for example, nag-grind ka, need mo talaga mag-grind ng sobra-sobra, So, sobrang laking tipid na niya, Parang 99% na tipid, Hindi ko alam, computation, Basta iyon, So, piso na lang yung magagastos ninyo na Shinobyte, And then, isang dinagdag nila is, syempre, may retreat feature na sa VLWC. Kung matatandaan nyo, kung naglalaro kayo nun, nakakainis lang na feature doon is, kapag ikaw ay, parang ayaw mo nang tapusin yung laban, hindi ka pwede mag-retreat, initay mo matapos yung timer ng boss na yung failed na lalabas pa bago ka makaalis, So, it's either magpapakamatay ka or intay mo yung timer kung ayaw mo na yung boss. For example, kasi na-realize mo na hindi mo kaya yung boss, ay wala kang magagawa. It's either papapatay ka o yun. Ngayon, may retreat button na. Finally, hindi napansin ko ano ba yung parang katanga-tanga naman yun, na hindi nilalagay ng retreat button. Pero of course, like, dun sa Sam, hindi naman nare-refund yung ginastos na tickets. And April event schedule, So, pakatandaan na lang ang mga dates na ito, kung kailan lang ang VLWC number 5 at ang AOM. At ayan po ang mga deployable shinobi sa AOM. Defense at skill type ang deployable for this AOM number 35. At ayan po ang mga deployable. At within those deployable shinobi ay nariyan din ang possible BLWC featured shinobi at AOM. So, mukhang wala dito yung mga pinredict ko, But, probably, in my opinion, spoil ko na kayo. Hindi kaya si Pain ang either BLWC or AOM, o kaya
si Shikamaru Nara, kasi yan yung mga 2022 Rikits, new kit, particularly to Shikamaru Nara, kasi bagong shinobi lang siya, Malay natin, si Yamato, ganun din. Siya din ay 2022 Rikit. Po? So, titingnan natin, And then, wala na rin naman tayong makikita pa dito, And then, itong special mission, meron naman tayong special mission, dahil yung mga nag-top noong player sa AM, noong between March 4 and March 11, yung top 5 doon na gusto nilang i-show yung fort nila ay naka-special mission na ngayon. Po? So pwede niyo nang tingnan doon sa special mission, o kumpletuhin yung mission doon, And then, lastly, so starting today, ay kukuha uli sila nung mga top 5 na players ngayon para sa special mission naman sa sunod na buwan. Po? So, mukhang nagiging cycle na ito ni NXB, So, laging may specific week sa isang buwan na kung saan kukuha sila ng top 5 Gokunin players, and then next month, ilalabas yung mga fort nila for a special mission. And then, at the same time, kukuha uli sila ng bagong mga top 5. Yan, so tapos na tayo dito sa mga updates, So, dadako na tayo sa new kit ni Gengetsu Hozuki, So, ano ang bago sa kit ni second Mizukage? So, punta muna tayo sa EX Ultimate niya. Okay, so, may dalawa tayong malaking tanong para sa araw na ito. Una ay, full room ba siya? Ikalawa, nabago ba yung animation? Kasi kung familiar na kayo sa kanya, at medyo matagal na rin kayo sa NXBit, nakakasalubong niyo na siya dati as boss sa RAM, yung kanyang EX ult ay maglalagay lang ng talaba sa gitna. Madadaganan ka ng talaba. That's it. So, tingnan natin kung may changes sa animation, kung may binago sila kahit papano. So, tingnan natin yung range niya. Dito tayo sa pinakadulo. Okay, summoning jutsu. So, ayun nga yung talaba, Pero, dati isang talaba lang yun. Ngayon, isang medyo medium size at dalawang small size, and then merong parang yung 4-star ni Tobirama, may ipo-ipo. At kung makikita natin, hindi siya guaranteed full room, hindi gumigit na. Pero, malaki yung range. So, itatapat mo pa rin sa kalaban. Pero, malaki naman ng range. Hindi naman gaano matagal yung area of effect na iniwan niya, So, I don't think kung applicable siya for gate rush. I think, base sa nakita ko, ay mas mahaba yung AOE na iniiwan ni Tobirama compared kay Gengetsu Hozuki, Pero, ang astig. Okay naman sa akin animation. Natuwa ako na binago nila yung animation. Okay, so, doon tayo sa effects. Okay. So, sa effects tayo ng EX ult niya. So, ano po ang bago dito? Of course, nagbe-break siya ng Crimson Protection, Yun po yung red, Pero, pag tingnan nyo naman dito, bakit parang orange? Hindi ko lang kung color blind lang ba ako. Ako lang ba nakakita nito? Pero nakalagay dito sa drawing ay orange. So, yun. So, ano pa ang bago? Ito po masasabi ko, mga katropa. Ang EX ult niya ay, kung di ako nagkakamali, medyo kahawig siya ng kay Momoshiki. Bakit? Kasi, siya ay merong damage nullification plus revive again once defeated. Ito po ay sa kanya lang. Pero ito po ay per use ng EX ult. Hindi ko alam kung full bar yung kay Momoshiki. But regardless, both of them have revive again. And even though yung kay Momoshiki ay parang sa NTL na, kung di ako kakamali, blue buff yun, yung lumalabas na revival. Kasi upon revival, meron ka agad chakra. Ito kasi, in my analysis, siya ay revival, meron kang i-restore yung chakra mo, pero hindi siya yung blue icon na lumalabas sa taas, So, bali green siya, So, bali pagkabuhay mo, at the same time, bibigyan ka ng chakra, Hindi sabay yung restoration niya, Pero, the concept still the same. So, may damage nullification ka na, may revival ka pa, at may chakra ka pa, increase na naubos yung chakra mo. My God.
I think it's a good unit. Very solid unit. Grabe. Napakagandang buff nito. At yeah, aside from that, yun lang naman yung nakita ko. Of course, the time of revival is increased when the EX ult is max. So ito yung nakita ko lang na bago dito sa EX ult ni Gengetsu. So maganda ito. Palagay ko, parang nakikita ko na siya na maganda siya. Siguro sa attack. Yes, sa attack. Tingnan natin yung mga buffs ng kanyang bar. Okay, so palagay ko naman itong buffs niya ay hindi na rin naman gaanong bago at hindi naman gaanong OP kasi immune to recoil lang naman, no? So hindi ka knock-back nito. Ilang naman yun, and then reduces the cooldown time of the next EX ult. So yun lang. So may damage nullification siya. Interesting kung ako'y magdodraw kasi as you all know, I am looking for shinobi na may damage nullification buffs. Dahil kulang ako noong mga shinobi ganon. So, yun lang. Next tayo, itong LB. Okay, so tingnan mo natin yung animation. Okay. So, sa malayo tayo, no? I-activate muna natin yung mga mats. So, ano ang gagawin nito? Kung makikita ninyo, parang ito yung dati niyang EX ult. Kung di ako nagkakamali, no? So, mukhang ginawa nilang LB. Ba't dalawa na kami? So nag-iiwan siya ng clone. Kung makikita natin, no? So magsasama siyang talaba, no? Na merong mist kasama. And then, ayun, may clone siya. Meron palang damage yun. Kung di ako nagkakamali, saktan sila. Nasaktan. Para siya nanghihigop. So tingnan natin. Ayun, no? So, yung palang iniiwan niyang clone nang hihigop ng kalaban, no? So, maganda pala tong, for example, no? Lilituin mo yung kalaban. Gusto mo lumayo sa kanya, dumistansya para siya patayin in a distance, no? So, perfect itong jutsung ito. Kasi, for example, ikakas mo lang dito ng malapit, no? So, syempre, mag-inflict yun ng it's either knockback o malilito yung kalaban. And then, lalapit siya sa'yo. Pero hindi siya makalapit kasi hinihigop siya nung clone. Ayos. Malinis. Okay, so anong bago sa buff ng LB ni Gengetsu? Ayan. So, of course, hugely decreases the enemy CP, no? Sinusunod niya yung trend na sinimula ng NPL, ng LB ay hugely decreases the enemy CP. Napakasakit po niyan, Base sa tansya ko, parang 5,000 yung kinakain niyang CP strip, lalo kung wala ka nung reduces the CP damage the user receive buffs, and then nagdi-decrease siya ng confusion resistance, and aside from that, meron siyang interesting buff, super evasion. Spoil ko na kayo, hindi po ito bagong buff, it was first introduced 1.5 year ago during the 5th anniversary at si Sasuke versus Jigen po ang unang shinobi na may super evasion buff, no? So, super evasion, ano ba ito? Of course, let's expect it is better than the evasion buff. So far, wala pa ako nakikita na buffs na nagne-negate nito, no? And I think even though the damage of the enemy, yung kalaban, is highly accurate or dinecrease yung kanyang evasion rate, super evasion will still be in effect. Hindi siya mas-strip in my opinion. Although, hindi ko alam based on concept, lang to, theoretical lang to. Kasi, of course, super evasion and OP ba ito? Actually, hindi siya OP in my opinion. Hindi ko alam kung may modification sila sa buff na to. Kasi noong kay versus Jigen, yung buff na ito, pag nag-grant siya ng super evasion sa LB niya, kapag hindi pa max yung LB, 1 second lang yung super evasion. Tapos, kung makikita dito, nakalagay dito, kapag may super evasion, tinatanggal niya yung past evasion rate. For example, super evasion increases evasion rate past for a short period of time. It will replace evasion rate increase effects already applied. So, therefore, kung halimbawa may evasion rate ka na, dahil nga, kung makikita natin, parang si Gengetsu ay pinapataas din yung evasion rate. Kung makikita natin, M4, increase daw yung evasion rate. So, kapag
Ikinas na yan, yung evasion rate niya mag-evolve into super evasion. Mawawala na yung evasion. Pero dahil short time lang itong super evasion, no, is still nonsense. Noon, kay Sasuke versus Jigen. Kasi, nawala na nga yung evasion buff ni versus Jigen, no. Saglit lang naman yung super evasion. And then, pag minax na, 3 second lang yung super evasion. Hindi ko alam kung ano magiging difference nun, yung 3 second na yun. Since yung LB noon ni Sasuke versus Jigen, ang tagal ng animation. No. Pero dito, tingnan natin kung mai-spam ba niya. For example, ay magi-spam din yung super evasion. So, I think kung magkakaroon ng buff si Gengetsu na pwede niya i-spam yung jutsu niya, I think doon magiging meaningful itong super evasion na ito. Dahil, literally, I believe, lalo na kung tataas mo pa yung evasion rate ni Gengetsu, ay magiging immune siya to damage. So, yun lang po ang so far ang alam ko understanding about this super evasion. So, yun ang bago dito sa LB ni Gengetsu, super evasion. And then, nagdi-decrease siya ng confusion resistance. And, yeah. Usually decreases the enemy's CP. So, dadako na tayo lastly sa kanyang 4-star. Tingnan mo natin animation. Yan. So, dati, itong 4-star na ito is parang merong lobo na lalaki na pupunta sa'yo, na nakangiti, Tulad na nakita nyo doon sa picture nung card, So, tinati kung may nabago dito sa kanyang 4-star. Hindi pala ito yun. Dati kasi may skill to na parang maglalabas siya ng lobong, hugis tao. So, ito pala yung parang isa niyang skill. So, nagagrant pala siya ng speed buff. Speed buff ba yun? Yes, speed buff. And then, mag-iwas siya ng cloud na may nakangiti. So, area of effect. Kung makikita natin. And then, hindi naman siya gaanong katagalan na area of effect. So, ayun. So, nagagrant siya ng invincibility. By the way, lahat po ng mga buffs nito ni Gengetsu, invincibility ay solo lang sa kanya. Okay, so tingnan natin yung buffs. May bago ba sa buff niya? Okay. Yan. So, okay, so greatly decreases the enemy's CP. And naman bago dito sa 4-star na ito, Kasi dalawa naman yung 4-star ngayon. Since bago namang shinobi ito si Gengetsu. So, may isa pa tayo. Akala ko last na. Mali pala ako, Well, ito lang naman, negate stat increase, and then yun, usual na rin naman. Bali, nag-restore lang siya ng CP, HP, and makes the user invincible, And bukod dito, ito pala, So, nagbibigay naman siya ng a certain buff sa team, at yun ay speed buff. And then, it decreases the enemy's invisibility by 2 seconds, So, hindi na masama, dahil nag-iwan naman siya ng AOE, so kung nasa loob nun yung kalaban, so the strip will be continuous. So, dako na tayo dun sa last, itong kanyang isa pang 4-star. Okay, so ito ay magbabaril. Parang kay Tobirama ha. Nagalaw. Ang lupit. Makita natin, So, maganda tong pang knockback, At malayo ang tira sa kalaban. Kasi, babaril lang siya dito sa malayo, Habang nagkakas din ng water sa malayo. Long range siya, long range. Astig. Maganda to, ha. Sige. Palabasin muna natin sila. And then, cast natin sa malayo. Ang lupit, So, nag-iwan siya ng AOE na tuloy-tuloy, Na itutulak yung kalaban palayo, So, maganda itong pang-counter. Kung halimbawa may revival, At nabuhay na yung nandun sa revival mat, Titirahin mo lang nito, So, hindi siya makakalapit. Para ikaw ay gamitan ng EX ult, Ayos. Gusto ko to. Yan. So, tingnan natin yung buffs, So, ang ganda nung animation niya. At yung skill niya, dahil tutulakin niya yung kalaban. Yan! So, narito pala hinahanap ko. So, nandito pala yung
4-star na double strip. Ano kasi nag-strip siya ng invincibility ng kalaban for ng 5 second noon at 12 second status effect immunity ng kalaban, no? So andito pala 'yon yung 4-star na hinahanap natin. So yun lang naman yung bago dito na nakikita ko. Of course, yung dalawang 4-star naman niya ay greatly lang na nagdi-decrease ng CP. Pero malaki pa din yun. At maganda na AOE din itong isa niyang 4-star, no? Kasi continuous yung strip niya, no? So habang lumalayo yung kalaban, o kung may recoil buff siya, so hindi siya knockback. Pero let's suppose, madadala pa din siya, So continuous yung buff niya. I mean continuous yung pag-strip niya nitong immunity, status effect immunity and invincibility. Yan. So, should you summon for Gengetsu Hozuki? So, in my opinion, of course, dahil we only have a month bago mag-anniversary, my advice pa rin is still the same, just like in AOM. Save if you don't need this shinobi. So, narinig niyo po ako niyon. Prioritize save dahil uulitin ko, mas OP ang anniversary units and they are so OP. And dahil mababa ang drop rates, we need a lot of shinos, lalo na kung free-to-play ka, tulad ko. Although nakaka-regret lang kung halimbawa is nag-skip ka nga ng banner and then shafted ka pa rin ng anniversary, no? So, nasayang lang yung mga in-skip mo. Kasi, etong si Gengetsu Hozuki, naamin ko sa inyo, maganda siyang unit. He's a solid unit. Ang lupet. Hindi ko alam kung siya ay meta-breaking, but I think hindi naman, Pero siya ay solid unit and I think he is most applicable in attack mission. Kasi, hindi ko pa pala sa inyo napakita na feature ay yung basic attack niya ay long range, Siguro medyo na-try nyo na yon. Hindi ko na de-demonstrate, Kayo na lang mag-try. Try nyo lang i-basic attack, Kasi, makita nyo, namamaril lang siya. Dire-diretso yung pamamaril niya. Tapos, yung third hit niya, yung basic attack, ay isang malaking bola. Alam niyo kung ano implication nito? Mananalify yung mga traps. Tulad ng water mask and yung gate crash trap. Kasi, hindi mo na kailangan lumapit. O at least, dumistansya ng konti o lumayo ng konti para masira yun, no? Dahil, sa malayo pa lang, pwede mo na siyang sirain. So, iwas fly in ka pa, iwas throw ka pa, at iwas gate crash ka din. O force gate crash, I mean. So, napakaganda niyang attack mission main. Lalo na yung skill niya, at may AOE, tapos nag-inflict pa ng knockback, So, makokontrol mo yung movement ng kalaban, na hindi makalapit sa'yo. And then, astig naman yung EX ult niya, malaki naman yung range, So, ideal siya. Plus, may damage nullification at revival pa. Ang astig. At kung maubusan ka ng chakra at mag-revive ka uli, meron kang guaranteed chakra. Makakalabang ka uli. So, hindi ka baldado, So, in my opinion, if you don't have right now a solid main, so, go for Gengetsu Hozuki for second Mizukage. If you need truly a good main shinobi. Pero kung hindi naman, prioritize save. Yun lang ang masasabi ko. That's all. Save pa din. At kung hindi mo naman paborito si Gengetsu, of course, kung paborito mo siya, go and summon. So, yun lang masasabi ko, mga katropa. And as for me, nagkukuli pa ako magsasamon ako kasi hindi ko paborito si Gengetsu and priority ko din ang magsamon. Pero dahil nga sabi ko sa inyo, need ko na pa-increase yung roster ng shinobi ko na may damage nullification buff, yun na nagpapadalawang isip sa akin na baka ako mag-summon. Pero siguro kung hindi man ako magsa-summon, I mean all out, baka mag-try lang ako na itong 250. And then yung tickets. So ilang mga katropa, saan panonood at kita-kits.